Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, lalo na pong naiipit itong ating pinakabobang vice presidente sa history ng Pilipinas na si Sara Duterte. Kasi nga po ngayon, no, nagsalita na po ang ombudsman na si Ombudsman Rimulya na sila daw po ay magkukumply dito po sa hinihingi ng House na kopya ng buong salin ni Sara Duterte. At kasama ng po dito, pati po yung salin ng kanyang asawa na may law firm na si Man Scarpio, kung asawa niya pa yon. And actually mga kababayan, ombudsman pa lang to. May mga hinihintay pa tayo dito tulad ng COA, tsaka especially yung AMLAC. Tapos yung mga bank account sa BPI. So, nagsisimula pa lang po tayo na makita na naiipit na nga po si Sara Duterte. So by the way, itong salin din po na ito mga kababayan, pinipigilan din po ito ni Sara Duterte na lumabas. Yun nga lang, walang magagawa po dito si Sara kasi nga po, sabi ng ombudsman, ito pakita ko sa inyo, no? Ito from GMA News, no? Sabi ng ombudsman to comply with House subpoena on VP Duterte salin. So, bibigay talaga nila ang buo, no? So, sabi pa dito, the Office of the Ombudsman will comply with the House Committee on Justice subpoena for documents requiring the submission of Vice President Sara Duterte's salin covering all her years in public office, Assistant Nico Clavano said on Thursday. So actually mga kababayan, na may copy dito tayo ng video ni Boy Rimulya at ni Clavano. Okay? So panoorin muna natin to. Sabi dito. Wait, natin na nyo. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Ngayon, nung narinig ho natin ang news, dahil minomonitor naman ho natin yung impeachment proceedings, nag-votation sila para to determine whether or not they would issue a subpoena. But here in the Office of the Ombudsman, any person can request. The public, the general public can request for a copy of the salin of those that are in the possession of the Ombudsman. And those are the President, the Vice President, heads of constitutional commissions, and LGUs sa mga area offices ho natin. So even a simple request would do, no? And so much more if it is a subpoena, we will comply. O, di ba? So sure na. Okay. Alam nyo, ano ba yung kinakatakot ni Sara Duterte dito? Pakita ko sa inyo, ha. Kung bakit takot si Sara Duterte na lumabas itong subpoena niya. Itong salin niya, sorry. So, ito. Next tayo. Yan, okay. Ay, wait lang. Sige na nga, ganyan na nga. So, sabi dito, no, ito po yung pinapasampina, no. So, tingnan nyo, tingnan nyo yung mga, yung mga taon, ha. Ito po yung mga taon, no, na kinukuha nga po o nire-request nga po ng Committee on Justice na ipasampina yung salin ni Sara. Ito yung mga taon. So 2007 hanggang 2013. So mayor dyan si Sara. Tama, di ba? Mayor siya dyan. Buti nga di na nga sinama yung vice mayor, di ba? 2016 to 2022, ang mayor dito si Sara ng Davao City. Tapos 2022 to 2024, ito po nung vice president na nga po si Sara. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ano bang problema po dito sa salin ni Sara? Ang problema po dito mga kababayan, hindi po tumutugma. Kasi nga po, tingnan nyo simpleng mat lang gagamitin natin dito. So, ang huli nga pong pagbigay nga po ng salin ni Sara is noong 2017. Tingnan nyo ito galing Rappler to. So, nabalita ito 2018. 28 million lang po yung salin ni Sara. Diba? 28 million lang. 2017.
Tapos pagpasok nga po ng 2024, no, ang salin ni Sara is 88.5 million. Net worth salin. Okay? Nearly 17 million increase during your VP tenure. Oh. During your VP tenure lang ito, ha. Pero paano po pag sinama natin yung pagka-mayor niya? So ngayon mga babayan, no, tinan niyo yung point natin dito, ha. So may salin ba si Sara noong 2018? Tingnan natin. Check ko lang ako meron na para sure tayo. Okay? Ito. Tinig ko para sigurado ako, no. So sabi dito, the 2018 Statement of Asset and Liabilities and Net Worth of Sara Duterte, who was then Mayor of Davao City, was not made on public. So hindi siya napapublic. Diba? Marking the beginning of 3-year period 2018 to 2020, where her SALN remained undisclosed despite the transparency requirements. The SALN was the 2017 SALN was the last to be public released during that period. So yun nga, wala talaga. So ang huling SALN po ito tinan nyo, ang huling SALN po ni Sara Duterte 2017. At ang kanyang salin po, no, at 28 million. 28 million, 0.5. 28.5 million. Tapos meron siyang 88 million ngayon 2024. Ngayon mga kababayan, no, kaya po pinapakuha yung salin ni Sara. Kasi nga po, tinan nyo 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 years. So kung pagbabasihan lang po natin yung sweldo niya bilang isang mayor at saka bilang vice presidente, hindi po aabot ng ganyang kalaki yung itatas po ng salin ni Sara. Kung pagbabasihan po natin yung sweldo. Tingnan nyo sige. Bobo si Sara, bobo talaga. Gagawa na lang salin, dinaya pa. Halata pang dinaya. So, magkano sweldo ng isang mayor? 180,000. Sige. So, multiply natin sa 12. So, ito 2018, 19, 20, 21, 22. So, times 4. So, 8 million lang po. Tingnan nyo yung pagka-mayor po ni Sara from 2018 to 2022, sweldo pa lang yun 8 million pesos, 8.6 million pesos. Kasi nga po sumasweldo siya ng 180,000 pesos. So syempre, gumagastos si Sara mga kababayan. Di ba gumagastos ng pagkain, ng mga gamit sa bahay, napkin, di ba? So mababawasan pa to dapat. Okay. So ngayon, kung pagbabasihan naman po natin yung sweldo niya bilang vice presidente, 320,000, tama ba? Kung doon nakakamali. Oo. So, multiply natin sa 12, then multiply natin sa 2. Times 2. O 11 million. Hindi pala 11 million. 7 million. O, kaya nga ito yung point natin mga kababayan. Kasi alam naman po natin na, wala namang ibang cause of income si Sara Duterte, kundi pamumulitika lang. Hindi naman siya nagpa-practice bilang abogada. Ngayon, meron silang law firm, si Manscarpio, so posibleng isama po yun. Pero ang point dito mga babayan, meron pong discrepancy pa rin. Di ba? So from 28 million, dapat mga 46 million lang dapat ang sali ni Sara ngayon kung pagbabasihan po natin yung sweldo niya. So kaya nga po, dun sa mga bobong mga DDS na nagsasabi na ginigipit lang yung sali ni Sara, hindi po. Kasi kailangan niya pong sagutin paano tumalon from 28.5 million to 88 million ang kanyang net worth. No? Kung pamumulitika lang naman yung hanap buhay niya. Kasi dito hindi talaga tumutugma. Pag sumasamahin mo po yung ilang taon na pagiging mayor at saka pagiging vice president ni Sara na sweldo, hindi talaga abot ng 88 million.
Meron discrepancy po na sobra-sobra na 40 million. O so, sa tingin niyo po ba, kumita kaya itong mga negosyo ni Manscarpio tulad ng law firm? Kumita kaya yan na 40 million? Malay natin, di ba? So, yan po yung yan po yung sinasabi natin. Sabi ng mga babang mga leaders kasi sa mga comment section, "Uy, ginigipit lang yung sali ni Sara, mga tanga. Ang tatanga nyo talaga, puta." Kami mga katangahan talaga nito. So, yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa pagpayag nga po ng ombudsman? Kasi wala naman sila magagawa dito kasi constitutional mandate po yan eh. Di ba? Pag may impeachment, pag may request po yung Congress, kailangan ibigay. Di ba? So, kayo po naman sabi nyo nga po dito, sa tingin nyo po ba, masasagot ni Sara Duterte yan? No, yung pagtalon niyo po ng kanyang salin na kulang-kulang, hindi, mahigit kumulang 40 million ang discrepancy. Di ba? So, syempre, kayo rin po ba, hinintay nyo rin po ba yung mga iba pa nga pong darating po kay Sara Duterte, tulad nga po ng BIR, ng AMLAC, ng BPI, yung BPI Bank of the Philippine Islands, kasi pinasabi na din po yan. Yari siya dito, di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so palike, pa-subscribe. At di yung mga labisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.